Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibin natin, DPWH, umamin na, nako, ari-arian ni Kong, nabisto na, gusto pang magnakaw, ikulong dapat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, eto bago po natin simulang pasadahan ang video ito. Eto, unahin po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, nako mga kababayan, magugulat kayo dito. Ito pong balita mula po sa balita. Umalma si Bicol Saro Party List Representative Tere Rendon sa planong tanggalan ng pondo ang flood control projects para sa 2026. Gusto pa talagang magpatuloy ang nakawan, no? Solon, inalmahan, bantang, zero budget sa flood control sa 2026. Sabi niya po, it doesn't make sense. Nako po. Anong it doesn't make sense? Hindi mo ba nakikita yung logic? Kung bakit isisero na yung flood control project? Kasi po, trilyon. Rendon, makinig ka. Trilyon po ang naging pondo dyan sa flood control project at napakadami po ng anomalya. Ilan nga lang po siguro ang mga totoong project. Most are ghost project. Tapos sasabihin mo, it doesn't make sense, dapat punduhan pa yan. Aba, gusto mo palang mag-continue ang nakawan ninyo. Kaya, isama na. Kung wala ka man dyan, pasensya ka na. Kasi kongresista ka diba? Gusto mo palang mag-continue pa. Continuous pagnanakaw sa kaban ng bayan itong flood control project na ito. Yun ba ang gusto natin mga kabayan? Mas gusto nga ng taong bayan na wala ng pondo yung flood control project na yan. Sino po ang may gusto na pondohan pa yan? Nakikita naman natin kung saan napupunta itong flood control budget na ito. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan sa gustong mangyari ni Rendon na gusto po niya pang pondohan ang flood control sa 2026 mga kababayan? Stop lang muna. Isang taon lang naman yan. Tingnan natin kung anong pagbabago ang meron mangyayari, no? Ang posibleng mangyari pag walang flood control project mga kababayan. Ganun din naman Meron sa wala flood control project, binabaha pa rin ang Pilipinas. At mas lalong lumulubog sa baha habang lumalaki po ang trilyon na budget. Ganun din naman mga kababayan, di ba? Subukan muna nating magtipid. Alright, ano po ang inyong masasabi dyan? At eto, bistado ang isang congressman. Nako po. Sa kanyang ari-arian, mga kababayan, ito po mula po sa Bante News Online. Sabi po dito sa caption, katas ng kontrata. Yan, nagtatanong mga kababayan. CWS Representative Edwin Garjola, itinurong may-ari ng 576 million California mansion. Ako po mga kababayan, yan 576 million mansyon sa California. Nako po. Isang congressman. Biruin nyo ito, basahin ko po sa inyo yung balita sa Abante. Natuklasan ng mga netizen ang isang pribadong ari-arian na naghahalaga ng higit 10.3 million US dollar sa Newport Coast, California. Na nakarehistrong pagmamayari umano ni Construction Workers Solidarity or CWS Party List Representative Edwin Garjola.
Yan ha. Isipin mo mga kabayan ha, yung kanya pong nire-representa dyan sa kamara ay construction worker. Sa pagmumukha nito, construction worker ba ito? Di ba? Pwede pa tuloy corrupt, di ba? Wag natin tawaging magnanakaw kasi nakakahiya naman. Pwede pang corrupt ito, di ba? Yan dyan na yung yung ebidensya nandiyan na Ha? Saan ninyo kinuha yung 500 million na yan? Magkano yun? 576 million. Wag yung sabihin may negosyo kayo, malaki ang ari-arian nyo dito sa Pilipinas, kahit pa. Di ba? Imbestigahan. Well, anyway, imbestigahan po ng COA. Di ba? Para maklear itong mansion nila dyan po sa California. Naku po, mga kabayan. Katas ng construction. May construction yata ito kasi sabi dito, kontrata. Okay. Katas ng kontrata. Ayan ha. Ilang katulad pa ni Representative Edwin Gardiola, ang may mansion dyan sa Amerika. Baka isa pa lang ang nasisilip. Baka marami pa pong may mansion dyan. Nako. At galing sa katas ng mga kontrata sa flood control project. Ay nako. Nakakapagtaka, construction worker po ang kanyang nire-representa. Okay? Baka nga walang kilala to na construction worker di ba? Anyway, wag tayong mapanghusga pero wag din naman tayong manahimik, di ba? Wag tayong mapanghusga pero wag din naman tayong manahimik sa ginagawa nila sa kaban ng bayan. Anyway, ano pong inyong masasabi diyan? Kaya nga ito mga karibin natin, no? Sabi po dito ni Senator Erwin Tulfo, di ba? Ito, papakita ko na lang. Ayan, sabi po ni Erwin Tulfo, if a shoplifter can be jailed for stealing something worth less than 100 pesos, then those who plundered trillions in public funds must face even harsher consequences. Teka lang, no? Tama yan. Tama naman yung sinasabi dito. Tama po yan mga kaubayan. Na yung mga, di ba, nagnanakaw sa mga tindahan, nakukulong. Yun yung matanda na nagnakaw ng mangga dahil nagugutom. Kinulong ninyo. Di ba? Kinulong yun Nakakaawa nga yung matandang yun Ito pa kayang milyones, bilyones, trilyon ang ninanakaw sa ating kaban, hindi makulong. Aba, gawin nyo ang lahat para makulong yan. Huwag niyong sabihin ang batas ng Pilipinas, ang batas ng Pilipinas para sa mga magnanakaw ay para lang sa mahihirap. Hindi pwede yan. Kasi kung tutusin mga kabayan, mas marami pong mayayaman ang magnanakaw. Bakit? Sa sobra kasi ng laki ng ninanakaw nila, kahit i-multiply mo yan doon sa mga napakaraming magnanakaw na mga mahihirap. For example lang, hindi nga siguro mangangalahati yung ninakaw nila sa ninakaw ng isang politiko. Kaya masasabi na rin natin, mga karibin natin, na mas marami talaga ang magnanakaw na mayayaman, lalo na mga politiko. Yan nga lang 10.3 million US dollar, di ba? Ordinaryong magnanakaw hindi makakanakaw ng ganyan. Di ba? Kahit sa magnakaw siya araw-araw, di ba? Kahit magnakaw siya araw-araw, hindi pa rin siya makakapagnakaw ng ganyang kalaking halaga. What I'm trying to point out dito mga kabayan, wag naman sana maging ang batas para sa mga magnanakaw na dapat nakukulong ay hindi lamang para sa mga mahihirap. Kung di, wala itong pinipili maging sino ka man. Maging presidente ka man ng Pilipinas. Dapat nga ikaw pa ang nangunguna dyan Diba? Nangunguna sa pag-solve, hindi sa nangunguna sa pagnakaw. Diba? Nangunguna na i-solve ang ganitong mga klaseng kaso. No? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po mga karbi natin at eto.
Nako, ito naman pong si Chua. Binubudol tayo. Ito, gusto niya pang maniwala tayo na ganito rin siya. Ano, Kylo? Congressman Leandro Leveste did the right thing. Ito po yung batang kongresista na nagpakulong ng isang district engineer, no? Diyan po sa Batangas. Sabi po dito ni Chua, Congressman Leandro Leveste did the right thing and I fully support him. I thank him for defending the honor of the House of Representatives. Nasama ka pa sa may honor, Yung bata lang na kongresista ang may honor. Chua. Kilala ka na namin. Tanungin nga natin si Mayor Isko Moreno. Tanungin natin si Mayor Isko kung katulad ka rin ba niya. Diba? Kung sinusuportahan mo kasi ang batang kongresistang ito sa kanyang ginawa na napakagaling-galing-galing, no? Dapat ikaw din ang nangunguna dyan sa Maynila. Sa distrito mo, bakit puro kurap ang distrito mo? Yun ay base, dito po kaya Mayor Isko Moreno. Nagpapatayo ka ng mga gusali na alanganin tapos ang mahal-mahal. Biruin nyo yung barangay hall, 19 million. Aba, teka lang. Kahit nga siguro 1 milyon, kaya nang itayo yun. O sabihin pa natin kalahati ang gagastos mo. 19 million, yun lang. Nako naman, Chua. Saan mo dinala yung pera? Nako po. Ay, nambubudol ka rin ba tulad ng isa dyan? Okay. Eto pa mga kabayan. Eto naman pong si Abante, mga kabayan, pasadahan din po natin. Sabi po ni Abante dito, huwag isali sa politika ang proyektong para sa tao. Mukhang ipinagtatanggol ni Abante si Chua. Sabi niya po, sa akin lang it would be good if we will not involve any politics in any project that we have. Because it is for the people anyway. It is not for us. Niluloko na naman tayo nito. Example na lang, yung flood control project. Hindi nyo ba pinulitika yan? Sabi nga, ilang yung prosyento? Correct me if I'm wrong, 65% napupunta sa mga politiko or 45% napupunta sa mga politiko. Hindi ba politika yan, Abante? Ay, nako. Wag ganun. Ngayong nabibisto na kayo, sasabihin yung wag naman natin politikahin yung mga proyekto. Nako po. Gusto niyo mo lang yata. Baka katulad mo rin si Rendon na gusto mo ring continue yung flood control project budget. Yung flood control budget na yan, 'di ba? Gusto mo lang yata i-continue, nahiya ka pa. Sabihin mo na lang, 'di ba? Na Mr. Speaker, i-continue na po natin yung flood control budget na yan sa 2026 kasi wala tayong kikitain. I'm not saying na ganun ang gustong sabihin ni Abante. Yan ay speculation lang natin, no? Base po sa mga nangyayari ngayon, ganun naman talaga. Involve ang mga congressman. Di ganun na rin yun, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin mga kababayan ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. WH umamin po na may ghost project na flood control program, flood control project, no? At mga father, Tabi, kumusta ka na, Tabi? Laila, Honti, mga tao nga naman yan. Galaw-galaw na kayo. Tumahimik yung impeachment. Nakakahiya po kasi. Di ba? Pag ikaw pinursumo pa ngayon, masyadong obvious. Obvious po, na ang punteriya nyo lang mga Duterte. Ang pinag-uusapan natin kay BP Sara, buong budget na 600 million. Buong budget na kinu-question. Ibig sabihin, lahat po ng confidential fund ni BP Sara mula nung nagsimula siya, ninakaw niya na. Wala nang ginastos kahit saan. Talagang dinerecho sa bulsa. Pero wala pa rin po yan sa kalingkingan ng budget natin dito sa mga
flood control. Ano yung sabi? 1.4 billion a day. Isang araw lang po. No? Doblehin mo yung pinoproblema nilang budget ni BP Sara sa confidential fund. Doblehin mo yun, mahigit pa sa isang araw na budget ng flood control projects. Isang araw lang ang katumbas ng pinagwawala nila na ilang taon na pinaglaban, na ilang taon ipinanira kay BP Sara, ilang taon pumunta Supreme Court, pumunta rally dito, rally doon. Mga pare, mga father, kumusta na po tayo dyan? Ito po ang tunay na panawagan ng accountability, mga father. Ha? Hindi po yung imbento lang na ulitin ko na naman po, million times ko nang sinasabi to. Si BP Sara. Teka lang ha, ulitin lang natin yung video dito. Nagtuturo si si President Bongbong Marcos Jr. Gusto ko lang ipakita. Ito, mga pare. Teka lang, nasaan na yun? Father, kumusta na po tayo dyan? Nagtuturo si President Bongbong Marcos Jr. Na panawagan ng naglalakad. Okay? Hindi po yung imbento lang na. Tapos nakaabang na pala yung ulitin ko na naman po, million times ko nang. Nakaabang na pala. Teka lang, Sir Badong, pasensya na. Nakaabang na pala doon yung mga nagpipicture. Ginawa tayong mga ginawa tayong ginawa tayong ob kung baga, tanga kung baga, 'di ba? Nandun na pala sa anyway. Yan ang nagpapatunay na hindi trabaho yan. Photo ops lang yan, mga kababayan. Sabi kasi Claire Castro, maagang gumigising ang ating Pangulo nagtatrabaho. Well, anyway, kung ganyan po, kung ganyan po ang ginagawa, it's not working. It's not so-called working. It is called photo ops. Photo operation lang yan, mga kababayan, no? Kung talagang trabaho yan, kahit walang dalang biruin mo, media, nakabantay na. Tapos, eto na. Anyway, ganun talagang buhay. Sila po ang hari ngayon Father! Rally pa. Dito, wala. Dehin Bukiki. Meron bang kontribusyon ng mga kontraktor? Baka malakas magbigay sa simbahan ng mga kontraktor. Yun lang. Nasaan yung mga media? Mainstream. So yan, mga kababayan. Minsan ganun rin, no? Mga pare, no? Nabibigyan din nasusuhulan din ba kayo? Father, nagtatanong lang kasi tulad yun ang sabi ni Sir Badong Arateles, yung mga donasyon, is it a form? Ako, nagtatanong din ako is it a form of pambabayad sa inyo para kayo ay magsalita? Diba? Kasi ngayon walang nagsasalita na bilyones, trilyones ang ninanakaw. Pero doon po kay Vice President Sara Duterte, naku, grabe po sila. Nag-prayer, anong tawag nila doon? Prayer vigil, okay? Pero ngayon wala tayong naririnig sa kanila. Bakit kaya ang tahimik ninyo? Pang confidential fund lang din ba ang kaya ninyo, mga pare? Mga religious groups, yan. Pang confidential lang ba confidential fund lang ba ang kaya ninyo? Eto. Halos nga, sabi nga ni Sir Badong kanina, yung isang araw na budget sa flood control project, halos dublihin na po yung buong taong budget ni Vice President Sara Duterte. Pero maingay kayo. Dito, tahimik kayo. Mukhang nakakaduda rin itong mga father na ito, Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.